Good morning! You're still watching Brunch here on One News. Brunch break muna tayo, di ba? Brunch break. Sa mga balitang politika, pahinga tayo dyan. Oo, dahil mas lalo pang umiinit ang istorya sa bagong TV5 drama series na Ang Himala ni Nino. And today, makakausap po natin tungkol dito ang isa sa mga cast member ng series na si Lilette Esteban na gumaganap naman bilang Nanay Gloria. Good morning! Good morning! Good morning! Yes. Thank you for having me here. Thank you for joining us today. Alam mo, dito sa brunch, kumakain yung mga guests Bawal ang natin. Ay, nako, hindi niyo ako kailangang pilitin dyan. Oo. Sa Habang Kailangan nagkukwentuhan tayo, Diego, kumuha ka na rin. Oo, Habang thank nagkukwentuhan tayo. Pero, Miss Lilette, pakikwento mo naman sa amin, how did you prepare for this role? Especially, nandoon ka pala sa original na Nino series before with sila Maha. Yeah. Ano yun? Kasagsagan ng pandemic. Tapos nung in-offer sa akin yung role, prior to that, may mga natanggihan kami ibang projects kasi sobrang nakakatakot lumabas ng bahay. Yes, Time na wala pang vaccines. Yes, oo. Pero nung, for some reason, itong particular project na to, nung pinag-pray namin ng husband ko, parang may peace. So, yun, tinanggap ko siya. Tapos, ang preparation lang was yung script na binigay sa amin. Tapos in-explain yung character ko. Was it more difficult this time around? Kasi given that this one is a prequel, so siyempre yung continuity of character, usually for most actors, they're very keen. And I'm sure you're very keen on that. Was it difficult to monitor that? Not really. Kasi ang isang, sa character kasi ni Nanay Gloria, even before yung sa Niña Nino, iisa lang yung ano niya, yung sobra siyang devoted, driven, palaban na nanay who would do everything for her kids. Actually, sa pilot nung Niña Nino, yung dating show, kaiinisan niyo siya. Pero pag pinanood niyo yung buong season 1, 2, 3, maintindihan niyo na ba't kaya niya nagawa yun? So, may backstory pala. And nakita doon kung gaano siya kamapagmahal na nanay doon sa dalawang anak niya. And same thing dito sa Nino. Sa Himala ni Nino. Pero paano kayong nag-prepare dalawa ni Nino dito? Kasi syempre, anak mo siya, nanay ka niya, and there has to be a special bond in front of the camera. Critical characters eh. Oo. So how did you guys prepare for that? Alam niyo, si Nino, nag-workshop siya. Pero hindi kami nag-workshop together eh. Pero by the grace of God, nung mag-meet kami, instant yung connection namin. Wow. Gustong-gusto ko siya. Meant to be. Oo, meant to be. And mukhang gusto-gusto rin naman ako. Huwag kang tatangginin niyo. Oo, sobrang, sa set nga, OA kami. Yung talagang pag dumating na yan, asan ang mama ko? Ganyan siya. Tapos tatakbo na yun sa akin. Tapos lambingan na kami ng lambingan. Magkayapos kami kahit wala pa yung camera. Hindi pa nag-roll. So, hindi kayo nahirapan talaga pagdating sa aspeto na yun? Kasi, ano siya adorable talaga yung bata. Oo, nandito siya. Lambing, bukod sa gwapo siya, santabi mo na yung kagwapuan at kakyutan. Malambing, magalang, tsaka seryoso sa craft niya. Kaya nakakatuwa. So, talagang he embodies yung role niya as Nino. Pero I asked this to most of the guests that come from the show na of course, very high rating yung nauna. Do you have any pressure that you're carrying right now to deliver the same expectations that people have for this new one? Hindi ako masyadong particular sa ganyan eh kasi baka undue pressure. Basta kami, gagawin namin yung part namin as artista, kung ano yung character na na-assign sa amin and kung ano yung pwede naming ibigay to promote the show. So, everything else, pinapagpasadjust na lang namin. Oo nga. Pero, can you tell us more about your role here? Especially kung paano to sumasalamin sa mga magulang these days? Si Nanay Gloria, yon, very devoted mom siya. Selfless, masakripisyo niya na gagawin niya talaga lahat para sa pagpe-prepare sa future nung mahal niyang anak. And I'm sure maraming mga magulang, lalo na yung mga single parents, single moms, would do the same thing. Na minsan ma-judge sila na bakit ganito, bakit ganyan. Kaya lang kailangan kasi para sa future ng anak. Masakit pero kailangan gawin. Yung mga ganon, no? Parang nakakakirot ng puso. Pero, di ba this is the second week na ng Himala ni Nino? Ano pa ba yung mga aabangan ng mga viewers? Marami pa, kaya lang hindi ko pwedeng i-review. Maraming, it's a dramedy, drama and comedy. Pero itong coming week, medyo marami-raming drama. Yun. So baka you'd like to, Lilette, invite everyone to watch yung show niyo.
Yes, ininbitan ko po kayong lahat. Sana po yung lahat ng nag-support sa Niña Niño dati, sana po isupport nyo rin po itong prequel, itong Ang Himala ni Niño, dahil hindi lang po kayo mag-e-enjoy dahil may comedy, meron ding drama, and more than anything else, yung mga anak nyo po, yung mga bata, marami po silang mapupulot na aral dito sa show na to. Even yung mga magulang. Oo. Very timely kasi sa dami ng mga negative na mga nangyayari sa bansa natin ngayon. Magandang mapanood ngayon ang Himala. Good vibes. Good vibes. Yes, of good good vibes. Oo. On that note, maraming salamat, Lilette Esteban, for joining us today. Salamat din, and thank you so much to Media Quest TV5. Thank you dito sa opportunity na to and sa Cornerstone. Yeah.